Alam nyo, maganda naman yung pakiramdam ko nito mga nakalipas na araw. So, kaya sana maganda yung resulta ng lab test ko, no? Sana nga po, Nay. Oh, John Paul. Parang may problema ka. Wala naman. Kachat ko rin si Tito Nilo. Tinatanong niya kasi ako kung interesado ang trabaho sa Bali, Indonesia. Uy, magandang oportunidad yan. Gawin mo yun habang bata ka pa't malakas ka pa. Malakat ka, John Paul. Binag-binag ko pa. Tsaka, baka malungkot din. Syempre, nandito sa Iloilo ang pamilya, pati mga kaibigan ko. Nandito kayo. Nandito ka. Ha? Ha? Wala. Sabi ko kay Tito Nilo, bigyan pa niya ako ng ilang araw para pag-isipan to. Ay, magandang araw po. At ito na po ang resulta ng lab tests nyo. And good news. Normal naman po ang lahat. Your kidney is working fine. Maraming salamat. Po, good news nga ako. Dok, pwede po ba akong magtanong din? Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay, tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. Gusto ko po kasi magpasalamat ng personal eh. Pasensya na po kayo pero hindi ko may bibigay ang mga pangalan nila. Confidential information po talaga yon. Sige po, salamat. Importante, okay ka na, Nay. Doc, may kailangan pa ba akong isang... Just here. Thank you for doing this, Doc. I mean, Tito Ramir. You know, we've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbana. They just left, by the way. And Wapa is doing well. She'll be okay. Hindi nire-reject ng katawan niya yung kidney. Sus, Ginoo. Si Francis Kaling nagbulig sa amon. Siya yung dahilan kung bakit nakapag-opera si nanay. Talagang hinahanap niya pala ako. Tinulungan niya kami. Uy, Papa! Oh, ang dami ng message ni Sir Francis sa'yo. Ba't mo pinapansin? Gusto niya daw makipag-usap sa akin. Gusto makipag-ayos, gusto makipagkita. Sinusuyo ako. Kung ano ang problema mo? Inubusan na kasi ako ng dahilan para magalit sa kanya eh. Tapos narinig ko pa na siya pala yung gumawa ng paraan para makapagpa-kidney transplant si Negwapa. Kung nagtanim ka ng galit at humihingi siya ng second chance, hindi ba ikaw yung malido? Paano kung ginagawa niya lang yan kasi alam niya may kasalanan siya? Na hindi niya pinaniwalaan yung mga sinabi ko. Alam mo, nagigilty lang yan eh. At para mawala yung guilt na nararamdaman niya, susuyuin niya ako. Di ba nga, trinato niya ako at pinagtabuyan niya ako para akong kriminal? Di lalo ngang dapat na mag-usap kayong dalawa. At least, kung hindi man kayo magkaayos, gumaan man lang yung bigat na nararamdaman mo sa sarili mo. Isa lang masasabi ko sa'yo. Torfe ka. Period.
Pergola Restaurant daw, alas 7 ng gabi. Anong plano mo ngayon? Alam Paul, pasensya ka na. Naabala pa kita. Sinamahan mo pa ako. Ayos lang. Sinusulit ko lang yung oras. Baka kasi tanggapin ko na yung trabaho dun sa Indonesia. Tata. Sandali lang. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo nakitaan si Francis. Umuwi na lang tayo, Tata. Bakit? Hindi kita maintindihan. Tagal na kitang mahal. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Tata. Papatunayan ko sa'yo na mas okay yung boyfriend kaya sa Francis na yun. Gagawin ko lahat. Liligawan kita. Sabihin mo lang na may chance ako dyan sa puso mo. Hindi ko tatanggapin yung nag-aantay sa aking trabaho sa ibang bansa. Tata. Piliin mo lang ako, please. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ligawan kita, Tata. Hindi ako aalis dito. Sabihin mo lang. Kaya nagpapaulan, Tata. Bakit ngayon ka lang? Sabi mo alas 7, alas 10 na kaya. Uwi na ako. Ba't ka uuwi? Ang tagal mo dumating eh. Ano naman kasi alam na hinihintay mo ako, Tata. Hindi ko kayang tiisin na makita kang mabasa sa ulan. Kaya nilapitan na kita. So wala ka talagang balak na kitain ako. Para saan pa? Nakita ko kayo nag-uusap ni John Paul. Inuusap ka niya. Nakiusap siya kung pwede siyang piliin. Sinakap mo siya. Ang tanga-tanga ko, Tata.
I respect you if talagang pipiliin mo si John Paul. Ano ang pinagsasabi mo? Wala naman kami ni John Paul. Ano ibig mo sabihin? John Paul, sa tingin ko, mas mabuti kung tatanggapin mo yung trabaho gusto ibigay sa'yo sa ibang bansa. Ayoko naman na ako pa yung makahadlang sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Ano, tatay ko yung pangarap ko eh. Isang karangalan para sa akin na mahalin mo ko. Pero alam mo, sobrang bait mo. At yung kabaitan mo, yung pagmamahal na gusto mong ibigay sa akin, hindi ko deserve yan. Gusto ko din maging masaya ka. I'm sorry. Pinagsasabi mo. Niyakap ko si John Paul, tsaka kinausap ko siya kasi nagpaalam na ako sa kanya. So, ibig sabihin ganito na. Kasi ikaw yung pinipili ko, Francis. Napatawad na kita. Lahat ng galit ko sa'yo, yung hinanakit ko sa'yo dahil sa mga pinagdaanan natin. Wala na yun. Natitira na lang sa akin yung mamahal na meron ako sa'yo. Pinipili kita kasi mahal kita. Maganda ka, bata. I've always kept this necklace on my bedside. Tinatanggal ko lang po siya kapag may taping ako or may shoot. Pero all my life, patago kong hinahanap ang tunay kong mga magulang. Lalo ng aking papa. Oh! Wait. Mommy's just calling. I'll just take this call. Go ahead. I am just not really comfortable that she's calling me Mama. Because I have a very strong feeling na may kinalaman siya sa pagkakalason sa akin. Bilang ama niya, sisiguraduhin ko na hindi niya nauulitin yon.
Sabihin natin mali yung pagpapalaki ni Vivian sa kanya. Pero itutuloy ko yun. Itatama ko yun, Margaret. Nandito na si Venice sa atin. Gagawin kong lahat para palakihin siyang tama. Babawi ako sa kanya bilang ama. Halina kayong dalawa kumain na. Ito na! Thank you. Kain na rin kayong dalawa. Kain na kayo! Kain na! Kain na. Let's go! Akalain mo nga naman ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Pero ang pinaka nakakagulat, yung anak pala ni Sergo, si Venice. Ay, nako, totoo po yan. Kahit ako nagulat sa mga pangyayari. At naman po talaga tayo nagulat. Pero personally, hindi ko na iniisip. Kasi merong mas mahalagang bagay na dapat pagtuon mo pansin. Nakakahiya. Tata. Bakit? Teka. Tata, I should have done this earlier. Honestly, ano yun? Tata. Dati, hindi ko alam kung anong gusto ko. Totoo talaga yung mga sinasabi nila. Na wala akong tapang. Wala akong sariling pagpasya. Pero nagbago yun lahat nang dumating ka sa buhay ko. At sigurado na ako, Tata. Roberta, Tata, magbano ah. Palangga, tagid ka. Will you marry me? Oo, Francis. Talangga naman ka. Ako yung flower girl. Ako yung flower girl. Ako yung flower girl. Ako yung flower girl. Mabuhay ang bagong kasal! Ano ba? Wala pa? Kakasal pa lang. Excited ka? Sorry. Alam niyo, masayang-masaya ako para sa inyo, Tata at Francis. Nahanap ninyo ang isa't isa. Japol! Magkunos dili ka! Ganun talaga sa pag-ibig. May nananalo, may natatalo.
Masaya ako para sa inyo, Francis. Ingatan mo to, ah. Ingatan mo si Tata. Alagaan mo siya. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Pangako, John Paul. Iingatan ko si Tata sa buong buhay ko. Mamahalin ko siya habang buhay. John Paul, anak, okay ka lang? Ha? Opo, no. Well, now, you don't need Francis. Dahil ikaw na ang eredera ng mga Palma. Ikaw pa rin ang nagwagi. Ngayon, kung hindi ka pa kumbinsido, come here. Look. Nag-withdraw ko ng konti dun sa perang dineposito ni Sir Gov sa account mo. Konti lang to. Kumpara dun sa perang mamanahin mo bilang eredera ng mga Palma. Do you know that I used to just dream about this? Yung mahiga sa pera. And it's happening now, Venice. At hindi lang basta milyones. Kung hindi pati negosyo, ari-arian, at lahat ng ito, mapapasa iyo na. Soon, Venice. At syempre, sa akin din. What's wrong? Huwag mo sabihing iniisip mo na naman yung pesteng tata na yan, ha? Forget about Francis! Eredera ka na ng mga Palma. Totoo pala yung sinasabi nila, Mommy. Na malalaman mo lang yung halaga ng isang tao kapag wala na sila. I am supposed to be happy right now. Pero hindi ko magawa. Knowing that the person that I love and be my... Mahal ko si Francis. At hindi ako papayag na makuha siya ng tata na yon. Ay, sakit. Ambot. Agoy. Ay. Nandito na po ang pagkain niyo, madam. Kanina pa po kayo hindi kumakain. Kaya dinala ko na po dito. Di ka kaintindi sa ginahambal ko sa imo? Ha? Ano ka, bungol? Ayokong kumain. Ha? Abi, paguan na di! Pad na! Madam, bakit na po tinapang? Malalagot po ako ang sibog nito. Lola, sweet.
Ay, agay. Whew. No ara di man. Tingnan lang. Ay, sus! Ginoo! Ang rayuma, hindi nakakapatay ng tao. Nung atake sa puso, oo, no? Ang ginahimo mo, di? Grabe, kaimo yan. Pasensya, Gid. Lola Sweet. Lai ko anay tutube, palihog. Ay, sige po. Opo, ito na po. Ay. Ito na. Thank you. Kasi po, Lola Sweet, nilutuan ko po kayo ng sinabawang manok na mayroon pong luyang dilaw. Para po mabawasan po yung pamamaga ng paa ninyo. Tapos dinagdagan ko na rin po ng malunggay para po lumakas kayo. Tikman niyo po, ah. Masarap to. Alam ko, magaling ka magluto. Pero alam mo, iba talaga magtimpla ng sinabawang manok yung aking namatay na asawa. I bet it will not even come close to tasting like what he does. Sabi? Ganito na lang po. Tikman niyo po yan. Tapos kapag hindi niyo po nagustuhan, magluluto na lang po ulit ako. Total, mamaya pa naman po yung meeting namin ni Francis kasama yung designer po ng wedding gown ko Kamusta po? Manamit? Pwede na. Huh? Namit, Ay! Oh, pinapunta mo kami dito. Andito na kami. Nasaan ang pera? Marcelo, 50 million. 50 million muna ang bibigay ko sa'yo ngayon. Tapos kung ano pa yung kulang ko sa'yo, sa susunod na linggo. Wala kasi sa usapan natin yung gagawin mong installment! Yung pagbabayad mo ng utang sa akin. Ha? Marcelo, magbabayad naman ako Marcelo. Please. Put the gun down, Marcelo. You're talking to me. Magbabayad ako. Please, put the gun down. Put the gun down. Go! Teka. Mom. Upo ka dito sa tabi ko. Dali! Marcelo, huwag naman yung anak ko. Sige. Papayag ako sa tingi-tingi mong bayad sa akin. Pero kasi parang gusto ko mag-date bukas. Pwede ba to? Pwede naman to, di ba? O siya, bukas, mag-date kami ng anak mo, ha? Alam mo, sana nga gumaling na ako. Gusto ko na maglakad kasi gusto ko na magtrabaho Lola Sweet!
look what I got you. Pinaship ko pa to galing sa US. Gamot po para sa rayuma ninyo. Ngayon ko lang po naiabot kasi pinag-shopping pa ako ni Papa. Ah, ganon. So, nag-shopping ka muna bago mo binigay sa akin yung gamot. Okay ka rin, ha? Anyway, hindi ko na kailangan yan. Alam mo, pinagluto ako ni Tata. Kaya, okay na ako. Magaling na yung pakiramdam ko. Okay ako. Kaya lang ngayon, pagod ako. Kailangan ako talaga magpahinga. Ha? Punta na muna ako. I'll bring it to your room. Ta, dali na, be. Ay, opo. Tata. Po? Salamat, kids, sa pag-aalaga mo kay Mamita. Oo naman po, Sir Gov. Si Lolo Sweet po ba? Tsaka mamaya pa po kasi yung lakad ko eh. Kaya wala pong problema. Okay? Okay, sige. Mama, anong gagawin natin? Hindi ko pwedeng sumama doon. We have no choice. Hindi naman tayo agad makakapagnakaw ng mga milyones sa mga palma. Hindi ka naman siguro sasaktan ni Marcelo. Seryoso ka ba? Gagawin mo kong pambayad? Dun sa lalaking yun? No! 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 Hindi ako makikipag-date sa lalaking yun, sa manyak na yun! You know what? I don't even care na paborito mo si Venice. Pero huwag ka naman masyadong magpahalata. Si Venice, binubugaw mo dun sa most eligible bachelor ng Iloilo, si Francis. Tapos ako, ibabugaw mo ako sa manyak na loan shark. Ingrata ka! Ha? Ingrata! Don't you ever talk to me that way. Nanay mo pa rin ako, ha? Yan na lang nga ang silbi mo sa akin? Hindi mo magawa? Totoo. Halos nawalan ako ng sariling buhay. Simula nung nag-artista si Venice, ginawa niyo akong alalay. Ginawa niyo akong tagalinis ng mga kalat niyo. And all these years, pikit mata ko sa lahat ng kasamaan yung dalawa. Lakas ng loob mo, ha? Kung makasagot ka. Kung makasagot ka sa akin ngayon, ha? Ang lakas na ng loob mo! Anything else to say? Ha? Anything else? Ha? Oo! Kasalanan mo lahat to eh. Nagpakalulong ka sa sugal. Tapos Kasalanan nataon tayo ko? sa utang. Dinadami mo pa kami ni Venice. Hindi na kita tutulungan. I've had enough! Nagluluto ka na naman. Nagpaluto si Lola Sweet, naglambing lang. My God! Ambisyosa ka talaga, Tata, no? Alam mo, kahit anong sip-sip yung gawin mo, you will never be one of us. You will never be Big Palma. Sobrang desperado mo talaga. Alam mo, Venice, kahit ano na yung sabihin mo ngayon, hindi kita papatulan. Kaya tumigil ka na lang. Nakakatawa ka lang eh. Ah, talaga? Hindi mo ako papatulan? Hindi mo pa rin ako papatulan? Ginawa mo? Para kay Lola Sweet yan. Pati ba naman to?
Sabi mo kasi hindi mo ako papatulan, di ba? Ano? Napipikon ka na? Nauubos na yung pasensya mo? Kasi yung sa'kin, ubos na ubos na! Alam kong sinabi ko na hindi kita papatulan. Pero ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo eh. Alam mo, inuubos mo na yung pasensya ko. Yung pasensya ko matagal nang ubos! Kaya naman! Papatayin kita! Ayan! Papatayin kita! Sisirain ko yung mukha mo! Sisirain ko yung buhay mo! Bitawan mo si Tata! Venice! Tata! Don't you dare hurt Tata! Or sa ako ang makakalaban mo! Tata, okay ka lang? Kakausapin ko si Sir Gov. Sumusobra na yung Venice na yan. Pwede bang umuwi na lang muna ako? Yung gusto kasi ng Venice na yan eh, mag-away-away tayo sa bahay na to eh. Kaya wag natin ibigay yun sa kanya, uwi na lang ako. Okay. Ihahatid na kita. Let's go. Sige mo. Kawawa naman si Ma'am Tata. Isumbong na lang kaya natin kay Madam Dulce. Kailangan niyang malaman ang ginawa ni Ma'am Venus kay Tata. Ano? Gusto mo? Sige. Tara. Julius, bakit ayaw mo pa daw matulog? Ayaw ko sleep, Mama. Bakit kasi umalis si Tata? Gusto ko bedtime story. With Tata. Kasi umuwi na nga si Tata. Di ba hinatid na ni Francie si Tata dahil kaya lang naman siya nandito dahil nagpe-prepare siya para doon sa wedding. Sige na, ako na lang magbabasa. No! Gusto ko kita Tata! Please, Mama! Please! Okay. Gusto ko bedtime story with Tata! Gusto ko bedtime story ni Tata! Okay, sige. Okay, pupuntahan natin siya. Okay, tatawagan ko. Pero sandali lang tayo doon, ha? Dahil syempre ayaw natin silang maabala. Yay! Thank you, Mama. Let's go see Tata. Pasensya na, ha? Napasugod kami. Alam ko nagpapahinga na kayo. Oo, wala yun. Total, malapit na tayo maging magbalaki. Pasensya na, ha? Napasugod kami. Okay lang yan. Sa totoo lang, may dinaanan lang si Tata at saka si Francis. Pero pabalik na rin yun. Okay. Alay, kain lang. Tikman nyo naman ito. Ito, mas masarap din ito. Dali Unahan ko lang si Julius. Sandali, baka mabasa ka. Julius! Baba mo yan, baka mabasag. Baba mo dyan. Naku, I'm sorry. Naku, I'm sorry. Oh, naku, I'm so sorry. I'm sorry. So sorry, papalitan ko na lang. Wala. Mumurahin lang ho yung picture frame na yan. Ang importante po kasi yung picture ng kaibigan ko. Sandali, picture ng kaibigan mo to? Opo, kaibigan ko to. Sino to? Si Carmen. Carmen? Si Carmen. Opo. Siya si Carmen. Kilala niyo? It's a small world. Kasi ex ni Greg. At may anak sila. Oo. Ang ibig niyo pong sabihin, si Sergov po ang nakabuntis kay Carmen? Yes. Oo, nahanap nga namin yung anak nila eh. Ha? Eh, sino pong anak? Si Venice. Teka lang ho. Parang mali ho yun ha. Kasi kung si Sergov po ang dating kasintahan ni Carmen at ang nakabuntis sa kanya, nako, hindi ho si Venice ang anak niya. Hindi po. Gwapa, anong alam mo?
Gwapa, sabihin mo sa akin, anong alam mo? Nay, sige na, magsalita ka na. Sabihin mo na yung totoo. Eh, paano naman po? Sa akin ho ibinili ni Carmen ang anak niya. Hindi kay Vivian? Ako hindi ho. Eh, ako lang naman po ang best friend ni Carmen. At saka iisa lang ang naging anak ni Carmen. At iisa rin lang ang binili niya sa akin. So, ang tinutukoy mong anak ay walang iba kundi si... Oo! Si Tata! Oo! Tata. Tata. Julius loves Tata. Oh my God. Ito ang bagong model ng mga kotse na ginagamit ng mga artista. It's the latest model, Papa, and I want it. Looks good. Sige. Bibili natin. But be nice, ha? Greg? Tata, ano naman yung ginagawa mo dito? Pinabalik ko siya dito sa mansyon. Dahil sabi ng mga kasambahay, muntik mo na daw sunugin yung mukha niya sa kalan. Ano ang pinagagawa mo? Hindi tama ginagawa mo, Apo. Ano ba yan? Mamita. Totoo ba to, Venice? Hayaan niyo na po yun. Okay lang naman po ako eh. At saka ayoko na pong lumaki pa po yung gulo. Dali, Tata. Kung totoong ginawa ni Venice sa'yo yun, mali yun. Venice, ano to? Mananakit ka ng tao? Pa, hindi yung totoo. Sinungaling yung tata na yan eh. Dennis, ngayon mismo, apologize to Tata. Kung hindi ko pa kayo naubutan, siguro matindi ng mga injuries ni Tata ngayon dahil sa'yo. Tata. Puro na lang si Tata. Bakit lagi niyo na lang kinakampihan si Tata? Lola Sweet, Papa, siya ang outsider dito sa pamilyang to. Dapat matuto siyang mag-adjust at makisama. Sinungaling siya eh. Lagi na lang siya naghahanap ng gulo. Wow, si Tata pa ngayon ang naghahanap ng gulo? Hindi na nga umiimik si Tata dahil ayaw niyong lumala ang mga gulo dito sa mansyon na lahat pa simuno mo. So I guess, wala talaga akong kakampi dito sa pamilyang to. I don't even feel like I belong here. Kahit ako naman yung totoong Palma. At yung babaeng yan, sampid lang. Sige, magkampihan kayo lahat, Tata, Francis, yung mga kasambahay, mga sinungaling sila. Gusto lang nila akong babae. Kasi naman, Papa bakit lagi na lang ako yung masama dito sa paningin ng lahat? Sinungaling ka! Impostora! Ano problema? Nay! Ano pong ginagawa niya dito? Anak, meron kang kailangang malaman tungkol sa totoo mong pagkatao. Tungkol sa totoo mong ama. Mama, bakit mo dinala yung babae yan dito? Hindi pa ba enough na may tata dito? Dadala pa kayo ng isa pang sinungaling? Napakasinungaling talaga nitong babae na to. Ha? Hoy, alam na namin ang totoo na nagpapanggap ka lang na anak ka ni Greg at ni Carmen. Na hindi ikaw ang tunay na heredera, kundi si Tata. Sandali, Marcus, ano sinasabi mo? Ano nangyari dito? Sir Gov, matalik ko pong kaibigan si Carmen. Pero wala po akong kaalam-alam na kayo po ang tunay na ama ng anak niya. Ang anak na ibinili niya sa akin bago siya mamatay noon. Yan po ay si Tata. Opo, hindi ko po tunay na anak si Tata. Siya po ang nawawala ninyong anak ni Carmen. Ano po? Si Sir Gov po yung tatay ko?
Ito po ang mga litrato. Tignan niyo po. I can't believe this. Niloko mo na kami noon sa peking kasal ninyo ni Francis. Ngayon, nagpapapanggap ka na anak ni Greg? Ah! Hindi po yung totoo, Lola Sweet. Si Mommy po yung totoong kaibigan ng nanay kong si Carmen. At yung photos na yan, I'm sure they're just edited. Inedit lang nila yan. Hindi peke ang mga litrato ko. Totoo lahat ang sinasabi ko. Kung nagsisinungaling kami ni Mommy, then how can you explain this necklace? Nasa akin to. Dahil ako ang totoong nawawalang anak ni Papa. Isa lang ang paraan para matapos na tong kaguluhan na to. Venice, Tata. Magpapa-DNA test tayong tatlo. Okay. So bukas, maghahanap ako ng doktor para makapagpa-swab test tayo. Okay? Hindi pa rin po ako makapaniwala na posibleng ako pala yung anak ni Sir Gov. Alam mo, kaya siguro magandang pakiramdam mo sa kanya. At the end of the day, he's still my stepfather. So kung naman ang result nitong DNA test na to, Tata, pakakasalan pa rin kita. Sir Gov, andito na po si Doc. Sige. Sir Gov. Good afternoon. Please. Thank you. Everyone, dala ko na ang DNA test results. Ang una ay kay Sir Gov at kay Tata. At ang pangalawa naman ay kay Sir Gov at kay Venice. Based sa mga sample na nakuha natin kay Sir Gov at kay Tata, sila ay hindi related. At based naman sa nakuha naming sample ni Sir Gov at ni Venice, malinaw na lumabas sa DNA test na ang tunay na anak ni Sir Gov ay si Venice. I knew it! I knew it! Sir Gov, Lola Sweet. Tama po. Hindi po kami nagsisinungaling. Hindi po namin kaya gawin yun sa inyo. No, it's impossible. Paano nangyari yon? Sus, Ginoo!
May 99% accuracy po ang DNA test result na ito. Hindi mapagkakailang si Sir Gov at si Venice ay mag-ama. Excuse me, I have to go back to the clinic. My job here is done. Thank you, Doc. Nay, ito pa talaga yung totoo. Sana pala hindi na lang ako umasa eh. Ang alam ko, ikaw ang anak ni Carmen. Ikaw ang iniwan niya sa akin. Anak, ikamamatay ko. Pero paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, ikaw ang anak niya dahil yun ang totoo. Pero paano nangyari yun, Guapa? Kung totoong anak ni Carmen si Tata, bakit lumalabas sa test na anak ko si Venice? Pero paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, ikaw ang anak niya dahil yun ang totoo. Kung totoong anak ni Carmen si Tata, bakit lumalabas sa test na anak ko si Venice? Dahil mga sinungaling at manloloko sila, Papa. Sir Gov, siguro naman po naniniwala na kayo. Hindi po nagsisinungaling si Venice. Talaga pong nagsisinungaling itong si Tata at saka si Guapa, palibasa, mga oportunista. Yan sila, oportunista. Ikaw ang manloloko? Margaret. Hindi ko alam kung ano nangyari at lumabas na si Venice, ang anak ni Greg. Pero one thing's for sure, may kinalaman ka dito. Margaret, wake up! Yan o! Yan maginang yan! Palibas sa pamilya ng mga budulera! Kahit kailan po hindi kami nanloko ng tao. Oh, enough with the drama, Tata. Isn't this enough proof na niloloko mo kaming mga palma? Venice, tama na. Huwag mo kaming tawagin ng kung ano-ano, ha? Kung pwede nga lang mahiwalay kami sa madrama ninyong pamilya, ang gulo-gulo ninyo. Oh, will you Gusto ko lang lumabas ang katotohanan! Stop defending yourself and that Tata! Stop it! Alam niyo, hindi ko nga alam bakit ganyan ang kinalabasan ng DNA test. Totoo sinasabi ko! Iisa lang ang anak ni Carmen. Ipinampo niya ang batang yon sa akin. Ikaw yun, Tata. Ha? At ikaw, Vivian. Paano ka naging kaibigan ni Carmen? Ha? Walang impact ang kaibigan si Carmen! Hayop ka talaga! Hayop ka talaga! Ano? Tama na. Don't talk to me that way! Ayoko mang isipin na nagsisinungaling si Guapa, Margaret. But the DNA test results are very clear. Si Venice ang anak ni Greg. Ang nawawala kong apo. Kaya tigilan niyo na ito para sa kaitatahimik ng lahat. Saya ako, Papa. Ito po ang totoong resulta ng DNA test. Kung saan nag-match si Mr. Palma at Roberta Magbanwa. Mag-ama nga sila. No. Lintik! Mommy, hindi to pwede. We have to do something. Hindi ko kailangan to. Hindi ko kailangan yan. Yan. Sobra-sobra pa yan. Sa hiningi mo. Ngayon, nasaan na ang napagkasunduan nating peking DNA? Ito naman po ang peking DNA test kung saan nag-match si Miss Venice at Mr. Palma.
ang gusto kong makita. Mommy. Siguraduhin mo na wala nang ibang makakaalam niyan. Dahil bukas, kailangan mapaniwala ko ang mga Palma na si Venice ang tunay na heredera dahil magmamatch ang DNA niya kay Sir Gov. So, let's go. Thank you very much, Doctor. Thank you po, Madam. Till next time. Excuse me. Saan si Sugar? Ate, saan ka naman galing? Iwan ko lang yung cellphone ko. Alam mo ikaw, minsan na tayo napahama niyang pagkaburara mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Tatanga-tanga ka pa rin. Lumabas din ang totoo na ako ang tunay mong anak. At wala nang gugulo pa sa buhay natin. Venice. Francis, you're here. Nasira kasi yung hot shower sa kwarto ko kaya dito na muna sana ako makikiligo. May shower doon sa guest room. Doon ka na lang maligo, Venice. Ang selan. Parang hindi mo naman nakita ang lahat ng to. Since parehas naman tayo nagmamadali, why not? Sabay na lang tayo. Francis? Matagal ka pa ba dyan? Nandito na yung wedding planner natin. Francis? Ano ginagawa niyo? Ano to? Tata, si Venice. Pumasok siya dito at gusto niya daw maligo ng sabay kami. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa utak itong babae na to eh. Ba't hindi mo na lang aminin, Francis, na ako pa rin yung gusto mo? Na nandidiri ka kapag nadikit yung katawan mo dito sa fiancé mong malansa at amoy isda sa palengke. Hindi ka ba talaga titigil, Venice? At hindi ako yung palansa dito, ha? Ikaw yung may ugaling bilasa dito! Anong sabi mong babae ka, ha? Venice! Ang dami mo sinasabi, ha? Venice, tama na! Ano mukha mo? Hey! Ikaw naman ba na hindi? Kami natin here! Tama na! Ano ba problema dito? Sir Go, naubutan ko si Venice, nakaubad. Gusto niyo daw maligo kasama ako. Tapos ito, sinaktan pa niya si Tata. Venice, totoo ba to? Huwag ka maniwala sa kanila, Papa. It was an honest mistake. May kiligo lang ako kasi sira yung hot shower sa kwarto ko. Kaya nakatanggal yung robe ko. Tapos bigla na lang dumating si Tata, tapos sinaktan niya ako, Papa. Sinungaling ka talaga? Eh, huling-huli ka na eh! Huwag kang mailam sa usapang to. Hindi ko parte ng pamilya dahil sulpisa lang! Tawa mo siya! Venice, hindi mo dapat sinaktan si Tata. Pati ba naman ikaw, Papa? O sige, lahat kayo magkampihan! Ako na lang laging masama dito eh! Venice! Pasensya ka na, Tata. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sa totoo lang. Tata, sumagot ka, please.
yung katotohanan sa pagkatao mo. Sumunod ka naman. Si Ivana. Si Ivana, she can help me. Hello? Sino to? Ivana! Hello? Ivana, this is Sugar. Please don't hang up the phone. At bakit naman hindi? Ha? Ayoko kayong kausap. Magsama-sama kayo mag-ina. Ivana, alam kong wala kang tiwala sa akin. Pero please, kailangan kong makausap si Tata. May kailangan siyang malaman. Sugar? Sugar! Saan ka pupunta? Sugar! Where are you going? Ha? Hayop ka? Narinig kita kanina eh, ha? Anong kikitain mo si Ivana? Bakit? Anong sasabihin mo sa kanya? Hayaan mo na ako, Mommy. Buong buhay ko, naging sunod-sunuran ako sa inyong dalawa ni Venice. Natauhan na ako. Ayoko na. Kailangan na lumabas ng totoo na nagpapanggap lang si Venice na heredera ni Sir Gov. Sugar, bumalik ka dito. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sugar! Sugar! Kinakausap kita, ha? Sugar! Tumigil ka! Sinabi ko, ano ka talaga? Pag kinakausap kita, tumigil ka! Ha? Akin na yung bag mo. Anong nandito, ha? Nagmamadali ka lumabas? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba! Paano mo nakuha ang totoong DNA results, ha? Pinuslip ko sa ospital. Dahil nakokonsensya na ako sa mga maling ginagawa natin. At pagod na ako maging sunod-sunuran sa inyong dalawa ni Venice. Ano bang plano mo? Habang buhay tayo magsisinungaling? Hanggang hukay magpapanggap si Venice na anak ni Sir Gov? At ikaw, ano, ha? Anong plano mo? Ilaglag ako? Ako at ang kapatid mo? Ha? Ingrata ka! Bakit? Kailan mo ba ako tinratong anak at parte ng pamilya mo? Tatapusin ko na lahat ng pagpapanggap nyo! Nanay mo pa rin ako. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Nanay mo pa rin ako. Hindi mo ito pwede gawin sa akin. Kahit punitin mo pa yan, you will not stop the truth from coming out this time, Mom! Hindi ikaw ang sisira ng mga plano ko! Ikaw! Neil! Madam, Dali mo siya sa kwarto niya. Dali mo! Hindi yan makakalabas ng bahay. Tawon mo ako! Hindi mo nga talaga ako mahal para gawin mo sa akin. You really think na utakan mo na naman ako, Ma'am? Lalabas na ang totoo. Dahil naipadala ko na kay Ivana yung totoong DNA test result. Alam niya na lahat. Sasabihin niya na lahat kay Tata. Si Tata ang tunay na anak ni Sir Gov. Peke yung DNA test na hawak ni Mommy at ni Venice. Oh my God, what? Kaya tulungan mo ako, please. Kailangan malaman ni Tata yung totoo. Hawak ko yung totoong DNA test result. Sige. Send me the document now. No! 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 Ingrata ka! Dali niya sa loob! Hindi ka makakalabas ng bahay! Dali sa loob yan! Sa kwarto! Ingrata! Ahas ka! Buhatin mo! Hindi yan lalabas ng bahay! Ma'am! Isa kang ahas! Hindi mo sisirain ang mga plano ko! Hindi mo sisirain ang mga plano ko! Ingrata ka! Ingrata ka! Dali. Okay na, ha? Opo. Sure, ha? Hindi magtago sa akin! What the ginagawa? Kinakabenan niyo lahat! Hey! Ako yung anak ninyo! Bakit lagi na lang si Tata, si Tata, si Tata? Ano nangyayari? Papa, hindi mo ba napapansin? Lagi na lang ako ang masama sa paningin ninyo dahil sa babaeng yan! Hoy, babae ka! Hindi ka ba talaga titigil? Hindi! Venice! Ito
ito naman yung gusto nyo, di ba? Venice, please. Gusto nyo, mawala na ako dito sa pamamahay na to. Kaya di ba gusto nyo akong pagtulungan lahat? Di ba? Katulad nung ginawa ninyo sa akin nung baby pa ako, Sir Gov, di ba? Lola Sweet! Pinagtangkaan ninyo akong patayin! Venice. Tama na, Iha, ha? It doesn't have to come to this, ha? Venice, listen. No. Please, listen, please. Listen. Please, tigilan mo na yan. Venice. Okay. Just listen. Mahal na mahal kita, anak. Mahal kita. Walang araw na hindi ako nalungkot na iniisip na makita ka lagi. Kailan makita kita? Please, kailan makita ka? Ang saya-saya ko. Hindi ba ako saya-saya ko na makita kita? Venice, please. Please stop this, please. Kung totoo yung sinasabi mo, papalayasin niyo yung babaeng yan! Venice. Kung hindi, ako ang lalayas! Eh di lumayas kang demonyita ka! Tutal, hindi naman ikaw yung tunay na anak ni Sir Gov! What? Here is the real DNA test result na nagpapatunay kung sino ang totoong anak ni Sir Gov. Papa, walang iba kung hindi si Tata. Sir Gov, ito po. Huwag kang maniwala sa babaeng yan! Sinungaling ang babaeng yan! Ako sinungaling? Diyan kayo sa babaeng yan, huwag maniwala! Dahil sinungaling yan at manloloko, alam mo, Venice, ang tagal mo ng artista pero laos ka na, ni wala ka nga nakuha kahit isang award, kaya wala ka nang manloloko! Inekipo ni Venice at ni Vivian yung DNA test result para paniwalain kayo si Venice ang tunay na anak ni Sir Gov! Papa, huwag kayo maniwala sa kanya. Don't believe her, Papa. She's lying. Fake yung DNA test na yan. Hindi peke yan. Dahil galing yan mismo kay Sugar sa kapatid mo. Dahil hindi niya na kaya yung kasamaan niyo ng nanay mo. Venice, totoo ba ito? Anong kademonyohan ang pumasok sa isip mo para pagluroan ng pamilya namin ng ganito, ha? Ha? Walang hiya ka, Tata! Venice! Tata! Venice. Nung umpisa pa lang, aminin ninyo na. Ano ko tanggap dito sa pamilyang to? Kaya ngayon, mawawalan ka na ng anak at mawawalan ka na ng asawa! Venice, no! Tata! Venice! Francis! Yeah, okay ka lang? Bitawan ninyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! No! Kailangan mo turuan ng leksyon. Ilabas niyo yan! Itapan niyo yun dyan sa labas! Papa, please, saniwala ka sa akin. Ako yung anak niyo. Hayop kang babae ka. Sige. Ayoko na makita pagmumukha mo. Kahit kailan! Tapon niyo siya! Tapon niyo siya sa labas! Papa! Francis! Okay lang ako. Ibig sabihin po ba,
kayo talaga yung tatay ko. Oo, anak kita. Pasensya ka na. Nagpaloko kami sa kanila eh. Wala po kayong kasalanan. Lahat naman po tayo biktima lang. Niloko po tayo nila Venice. Kayo po talaga yung tatay ko. Pwede po bang payakap? Buo na tayo ulit, ha? Tapos na yung kasinungalingan nila ni Venice. Subukan na niyang bumalik dito. Mana, salamat. Thank you. Thank you. Venice? Venice, nasan ka? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Hindi ka sumasagot. Mami, please wake me up. Pinalayas na nila ako sa bansyon. Nalaman na nila yung totoo. Nakita nila yung totoong DNA test. I'm gonna show them. And they saw na hindi na ako tunay na anak. No. My God! My God, this cannot be! Nasira lahat ng mga plano natin. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako bubulutin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. My life is ruined! My life is ruined! And it's all because of Tata! Sir, may kailangan po kayong malaman. Alam ko po kung sinong may pakana sa paglason kay Tita Margaret. Kung sino pong nagtangkang bumuhos ng asido sa mukha ni Tata. At yung mga nagnakaw po sa kumpanya ng Palma. Lahat ng yun po, gawa ng mami ko. Si Vivian Hermoso at ng kapatid ko. Iha, mabigat na paratang yan. Nanay at kapatid mo sila. Pamilya mo. Maaari silang makulong. Kung may ebidensya ka nga. Alam ko, tagal ko na po dapat ginawa to eh. Kailangan na pong matigil ng mga kasamaan po nila. Naging parte din po ako ng mga plano nila. Pero itatama ko na po ang lahat. Kabayan! Tumiyak. Wala, may naalala lang. Teka, ikaw yung kaibigan ni Tata, di ba? Oo, ako yun. Namumukhaan din kita. Tayo kapatid ni Venice, di ba? Oo, ako nga.
Balitaan ko yung ginawa mo sa pagtulong sa mga pulis at kinatata. Kung ako'y nasa posisyon mo, ganoon din naman gagawin ko. Hindi rin kakayanin ng konsensya ko. Ayoko na sana munang pag-usapan. Nandito ako sa Bali para makalimot, para magsimula ulit. Okay naman. Nandito rin ako para magsimula ulit. May gagawin ka ba mamaya? Tara, inom tayo. Libre ko na. Wala naman. Okay. Teka, yung pangalan mo, John Paul, di ba? John Paul na lang. Masyado kasing formal kung John Paul eh. Pinangalan lang naman ako kay Pope John Paul kasi bumisita siya sa Iloilo eh. Okay then. John Paul. Uminom ng sugar. Pa-order po ng 4 na batchoy, tapos po 5 turon. Careful. Thank you. Tata. Oh. Nak, sigurado ka bang dito mo gusto kumain? Wala ka bang nagustuhan sa mga fine dining restaurants na pinakita ko sa'yo? Huh? Magaganda naman po lahat ng pinakita po ninyo. Tsaka gusto ko po i-try doon next time. Pero kasi di ba po, first time natin kumain sa labas bilang isang pamilya. Kaya dito ko po napili. Mami, andun sila. Puro kachipan talaga yung tata na yan. Sa batsuyan pa talaga sa kalsada dinala ang mga palma. Sige. Ang saya-saya niyo, ha? Alam niyo po, kahit may batsuyan po kami dati ni Nay Guapa, kumakain pa rin kami dito. Yung batchoy po kasi, simple lang naman siya lutuin. Pero kailangan punong-puno siya ng pagmamahal pag ginagawa. Ako po, simple lang din naman yung gusto ko sa pamilya natin. Gusto ko lang na kumpleto tayo, tas masaya tayo. At binigay sa akin ni Lord, kaya wala na akong hihilingin pa. Lubos-lubusin nyo na yung tawanan ninyo. Yung pangiti-ngiti, ha? Sa kabilang buhay na kayo ulit magkikita-kita. Alam mo, Tata, napakaswerte ko na ikaw naging anak ko. Araw-araw, pinagpapasalamat ko sa Diyos na ibinalik ka niya sa amin. Mabuti po bago tayo magkaiyakan. Kumain na tayo. Marami pang susukatin na gown si Tata para sa kasal namin. Oh, speaking of, may isang designer tayong kakausapin mamaya, ha? Alam ko gusto mo simple lang. But of course, I want you to have the best gown on your wedding day. Ha? Kaya, pagbibigyan mo si Lola. Tata, si Lola mababayad nun. Pagbigyan mo na si Lola. And speaking of pagbigyan, ibibigay mo ka para kay Lola. Ano yan? Wait lang po, kunin namin sa car. Excuse po. Excuse me. Ano yun? Careful. Tumayo na sila. Let's go! Anak! Tata, okay ka lang? Okay lang, okay ka lang.
anak! Okay ka lang? Francis, okay lang kayo? Okay lang? Okay ka lang? Mami! 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 Oh my God! Mami! Mami! Mami, gumising ka, Mami! Please, no! Tulong! Tulong! Ayoko na. Ayoko na. Ang sakit. Ang sakit. Ayoko na. Gusto ko na mamatay. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Kung nabangga kayo, na-damage po ang dalawang kidney nyo. Ang dialysis lang ang tanging paraan para mapahaba ang buhay nyo. Gusto ko na mamatay. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko na mamatay. Wala nang dahilan para mabuhay pa. Vivian? Vivian, meron pa. Dok, pwede bang iwan niyo muna kaming dalawa sandali? Anong ginagawa mo dito, Guapa? Vivian, nandito ako para damayan ka. Alam ko ang sitwasyon mo. Mahirap magkasakit sa kidney. Napagdaanan ko na lahat yan. Kaya gusto ko sanang ibigay sa'yo itong mga natira kong gamot nung nagda-dialysis pa ako. Sana makatulong to sa'yo. Alam kong mahal magpagamot ngayon eh. Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo ako kadugo. Hindi mo ako kaibigan. Tama ka. Pero nandito ako bilang tao. Pagkatapos ng lahat ng nagawa namin sa'yo ng anak ko, paano mong nakuhang maging mabuti sa akin? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Sana mapatawad mo kami. Sana mapatawad mo ako. Vivian? Vivian? Matagal na kitang pinatawad. Matagal na.
Pagod ka para kay Venice. Kailangan ka ng mga anak mo. Ha? Magbabayad ka, Tata! Pagbabayaran mo talaga to, Tata! Ako ang anak ni Sir Gov. Ako ang totoong anak ni Sir Gov. Ako, hindi ikaw! Ikaw, kamukha lang kita. Pero mas maganda ako sa'yo. Kasi ikaw! Bakit kasi dumating ka sa buhay ko, Tata? Inagaw mo sa akin ang lahat! Bakit ka ba dumating? Pagbabayaran mo lahat ng to! Pagbabayaran mo lahat ng to! Mami! Mami! Mami, bakit mo ako iniwanan? Patawarin mo ako, Goma. Oo, ganyan. Francis, ingatan mo ang anak ko, ha? Yes, Sir Gov. Ingatan ko si Tata. Dalawa na tayo magiging nanay, Tata. Salamat, Kid. Margaret. Sigurado ako masaya na si Carmen. Dahil nahanap na niya yung totoong pamilya niya. Higit pa sa totoong pamilya ang ibinigay mo kay Tata. Napakaswerte ni Francis kay Tata. Kanina ka pa tinitingnan mo, no? Sino? Sa kaliwa mo. Huwag ka masyadong pahalata. Dili. Diba?
Kuya naman eh. Baka mamaya matunaw na ako. Ikaw titingin na ako. Ako na ba yung next na ito? Maka-arte mo. Tanungin mo mamaya kung may kapatid siya para sa akin. Sige. Nabahay ako sa kadulong sa maliwag nga panahon. Yung mga tao sa paligid ko, pinulag nila ako sa katotohanan. To the point that hindi ko na makita ang sarili ko na maging masaya. Hindi ko na makita ang sarili ko kung kamahal-mahal pa ba ako. Pero Tata, ikaw ang nagmulat sa akin sa mga totoong importanteng bagay sa buhay ko. Walang gata ka, Tata. I love you so much. Ang kinabuhi daw pagkaon. Minsan maalat. Parang luha kapag may mga pinagdadaanan. Minsan maasim kapag may dumadaan na pagsubok. Minsan mapait kapag nabibigo tayo o natatalo. Pero ang buhay nga, parang pagkain. Pwede ding maging matamis. Dahil sa mga taong nakapaligid sa atin. At dahil sa mga sorpresang binibigay sa atin ng mundo. At isa ka dun, Francis. Regalo ka sa akin ng mundo. Hindi ko mapapangako na laging magiging matamis yung pagsasama natin. Pero kahit anong pait, asim o alat pa yan, kaya nating remedyohan. Kasi tayo na yung magkasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Francis. Langgata ka. You may now kiss the bride, mabuhay ang bagong kasal.
Langga, kanina pa kita hinihintay. Tagal mo naman magbihis. Excuse me? Anong tawag mo sa akin? Langga? Weird. Tata, ano ka ba? At ba't ganyan yung itsura ng buhok mo? Oh. Nagbago ko ng buhok kaya ka natagalan, no? Nagsuot ka pa ng salamin. What are you talking about? My gosh, I don't talk to strangers, ha? Get away from me. Weird. So, Miss Pia, yes. ito na po yung order. Thanks. Pia? Pia. Langga! Hi! Tata? Yes! Sino yun? Ha? Bakit? Sino ba yung kausap mo? Langga yung babae. Oh, Pia daw yung pangalan? Kamukhang-kamukha mo siya. oh? May kamukha na naman ako. Ewan, alam mo baka namalikmata lang ako. Pero hindi, kamukhang-kamukha mo talaga. Alam mo, baka nga namalikmata ka lang. Tara na kaya. Let's go. Ano? Yung wallet ko. Oh? Sir, nakita niyo kung may kumuha ng wallet ko? Hindi eh. Lagay yung wallet ko, nandun yung lisensya ko. Ah? Baka yung babae. Baka yung babae kinuha niya yung wallet ko. Hala. Oh my God! Ayos to. May pangdagdag na ako sa pambayad ng utang ni tatay. Now I wanna go home. I wanna go home now. Give it to my dad. Go! Nang naman, tara na. Nung mamon? Ano? Nung Ramon. Kala ko nung mamon. Nung mamon. Dapat daw hindi ako mailang. Wait lang. Huwag ka kasi ano. Pia. Sige. Ay! Sige na lang. Direk nada, pasok ka pa daw konti. Right. Action! Inhale! Exhale! Ito na. Pasok na natin yung uling, ha? Yeah! Ay, Shirato. Sinasali ako. Inhale. Cut! Guys. Ba't ka tumama? Masasayang yung joke. Mukha ba akong ano? Mukha akong masama? Hindi po. Okay naman po, mukha naman. Ate! So serious naman? You're so short. Nalibago ako. Grabe Kasi naman. nakaganon ako eh. Kita! Hey, come on. Medyo. Ready? Ayun. 5, 4, You got this. Ay, sorry. Sorry. Nay! Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami iniwan? Tuloy, pakita mo kasi mo. Direk, tatanggalin yung buwelo. Nakatanggal na. Dahan-dahan. Uy, ako talaga.